Sa planetang Blue Star, isang lugar na puno ng pag-asa, nagsimula ang Transference Disaster, isang trahedyang nagwasak sa katahimikan ng mundo. Mabilis itong naging impyerno. Hindi ito simpleng sakuna. Sa loob ng ilang oras, lumusob ang mga halimaw na tila galing sa ibang dimensyon. Hindi handa ang isang sangkatauhan. Hindi handa ang Blue sinira ang paniniwala at simula noon, ang kapangyarihan ay naging sukatan ng kaligtasan. Mga halimaw sa kawalan, chaos na walang paliwanag at isang katauhan na pilit lumalaban. Dito nakilala ang bida, isang E-rank na awakener, pinakamahina raw. Pero sa ilalim ng pressure, nagising ang kakaibang kapangyarihan. Habang bumubulusok ang stats, 90, 99%, hanggang 100%. Unti-unting nagbabago ang lahat. Xu Jingming, ang SSS Plus Purple Thunder. Ang kanyang transformation, kumpleto na. Hindi lang basta lakas, ito'y Divine Lightning. Bumaba mula sa langit, winasak ang limitasyon. Isang immortal legend mula sa pagkabagsak. Sa kanyang kamay na kumikislap ng cosmic energy, ang laban ay magsisimula, mga Lods. Nagsisimula ang chapter, mga Lord. Si Xu Jingming sa kanyang virtual trial, tinamaan si Xu Jingming ng malupit na claw strike sa balikat mula sa Earth Black Wolf. Habang tumalsik ang dugo, napagtanto niya na ang kanyang kasalukuyang depensa ay hindi madaling makatagal sa mga pag-atake ng Tier 5 Beast. Nagpaputok siya ng mga bolt ng lightning pero madaling iniiwasan ito ng Earth Black Wolf. Sa pagsusuri ng sitwasyon, napansin ni Xu Jingming na ang hindi kapani-paniwalang bilis ng halimaw ay nagiging sanhi upang hindi epektibo ang kanyang S-class ranged lightning attacks. Napagpasyahan niya na ang kanyang tanging opsyon ay ang close quarters combat. Sumugod siya pasulong gamit ang kanyang spear, nagpapalitan ng mabangis na blow habang agresibong sumasagot ang wolf. Hinadlangan ni Xu Jingming ang isang malaking swipe mula sa halimaw, na lumikha ng malakas na shockwave. Tumalon siya pabalik upang makalikha ng kinakailangang distansya. Ini-charge ni Xu Jingming ang kanyang spear ng crackling green lightning, at umugoy ito ng may napakalaking lakas, direktang nagbanggaan laban sa mabibigat na claws ng wolf. Itinulak niya ang kanyang kapangyarihan sa pinakamataas na limit, nag-transform si Xu Jingming. Tumayo ang kanyang buhok habang sumabog ang explosive golden lightning sa paligid niya, at inilabas niya ang isang mapanirang pag-atake na nawasak ang lupa, na nagpapatapon ng mga bato patungo sa wolf. Sa pagmamasid sa simulation, lubos na humanga ang AI na si Eva. Binanggit niya ang kanyang pambihirang S-class strength, na sinasabi na siya ang unang 19 anyo sa loob ng isang siglo na nagpapakita ng Tier 5 combat power. Idinagdag niya na ang kanyang tactical intelligence ay nagiging dahilan upang maging mas deadly siya kaysa sa halimaw. Natapos sa wakas ang matinding laban ng matalo at dumudugo ang napakalaking wolf. Isang lubusang pagod na si Xu Jingming ay lumuhad malapit, ginagamit ang kanyang spear bilang suporta. Mabigat siyang humihinga, nahihirapang makahinga. Inilipat sa malinis na virtual hall kasama si Eva, pinag-isipan ni Xu Jingming ang laban. Napagtanto niya na dahil kulang siya sa S-class spear technique ay naging mas mahirap ang laban. Nagdesisyon siyang pumunta sa wilderness sa lalong madaling panahon upang mag-harvest ng ability points para sa bagong technique. Masigasig na binati siya ni Eva, inihayag na ang kanyang combat power ay tumaas ng gusto sa record-breaking 1 million points. Nagulat si Xu Jingming sa malaking pagtaas ng score. Ipinaliwanag ni Eva na ang pagtalunin ng Tier 5 Beast ay isang bihirang feat na nagbibigay ng malaking boost. Tinanong niya kung gusto niyang subukan ang ika-28 floor, inihayag na ang susunod na hamon ay 5 Tier 5 low-rank Earth Black Wolves. Sumang-ayon siyang magpatuloy, pero humiling ng maikling pahinga upang mabawi ang kanyang stamina. Mabilis na kumalat ang balita ng kanyang 1 million combat power score, na nagdulot ng malaking kaguluhan sa campus. Kumpiyansa na madaling magiging dominante ang Magic City U sa National University League. Nagmamadaling tumakbo patungo sa training tower ang mga excited na estudyante upang makita ang resulta. Natulala ang mga senior student sa pahayag na isang Tier 3 student ang makakatalo sa Tier 5 Beast.
Kinantsawan ni Kung Shuo ang kanyang kaibigan, tinatanong kung plano pa rin niyang hamanin ang posisyon ni Xu Jingming bilang team captain. Ang dating mayabang na estudyante ay kinabahan at nabitawan ang kanyang phone, inamin na ang Mi First Million combat power ay kayang durugan siya gamit ang isang daliri lang. Tiningnan ni Yang Jingtian ang rankang update sa kanyang phone na may proud na ngiti. Pinag-isipan niya na ang isang Tier 3 na tumalo sa Tier 5 ay isang pambihirang tagumpay sa buong mundo, kahit para sa SS rank users, at namangha kung paano ang kanyang pinaka-independent na estudyante ay siya ring pinakamalakas. Bilang coach ng team, napagtanto ni Yang Jingtian na kailangan niyang lubusang baguhin ang kanilang tournament strategy upang umikot ito sa napakalaking kapangyarihan ni Xu Jingming. Napansin niya na sa wakas ay maaaring tumigil sa pag-aalala si Vice Principal Ling Shuang tungkol sa pagtutol sa kanyang pagpili ng captain. Nakarelax sa isang malambot na sofa, ngumiti ng mainit si Vice Principal Ling Shuang sa kanyang phone. Napagtanto niya na sadyang itinulak ni Xu Jingming para sa mataas na score upang publiko niyang patunayan ang desisyon niyang gawin itong captain, at pinahahalagahan niya ang kanyang pagsisikap. Ganap na nag-recover na si Xu Jingming ay inactivate ang kanyang Golden Lightning. At sinabi kay Eva na handa na siyang simulan ang ika-28 floor. Agad siyang inilipat sa battlefield, napalibutan ng Magic Circle at 5 nagngangalit na Earth Black Wolves. Agad na inilunsad ng pack ang isang coordinated assault, naghahadyas ng walang tigil na barrage ng mabibigat na boulders patungo sa kanya. Mabilis na umikot si Xu Jingming gamit ang kanyang spear upang i-deflect ang paparating na mga bato, natagpuan na ang dami ng pinagsamang pag-atake ay napakalaki. Napakalakas ng depensa kaya't nakakita ng opening ang isa sa mga wolf, sumugod ito at malupit na kinagat ang balikat niya bago itinapon siya sa ere. Labis na napadala sa pinagsamang lakas ng pack, sumigaw si Xu Jingming habang nilulusog siya ng 5 Tier 5 beasts, na brutal na pinunit ang kanyang simulated body. Biglang natapos ang simulation, lumitaw ang isang kumikinang na magic circle sa itaas ng battlefield habang nagre-reset ang system. Muling nabuhay ang avatar ni Xu Jingming sa virtual hall, ang kanyang katawan ay bahagyang pixelated pa rin. Mahinahon na sinabi ni Eva sa kanya na nabigo siya sa ika-28 floor trial. Kalmadong tiningnan ni Xu Jingming ang kanyang digital hands, tinanggap ang pagkatalo. Nainamin na inaasahan ito laban sa ganitong odds, bagamat napansin niya na kakaiba ang karanasan ng simulated death. Ipinaliwanag ni Eva na ang death sequence ng simulation ay nag-aalis lang ng sensory inputs upang protektahan ang utak ng user, na sinasabi na kahit kaya niyang isimulate ang tunay na kamatayan, ito ay may mataas na panganib ng aktwal na mental damage. Mausisa, tinanong ni Xu Jingming kung ano ang binubuo ng ika-29 na floor trial. Playfully na sinabi ni Eva na karaniwan ay hindi niya ito ibabahagi sa isang nabigo, pero gumawa siya ng exception para sa isang S-class student. Inihayag niya na ang ika-29 na floor ay may isang Tier 5 mid-rank Earth Black Wolf, habang ang ika-30 floor ay may 5 nito. Binanggit niya na ang virtual trial ay kasalukuyang hanggang 30 floors lang. Nagulat si Xu Jingming sa mababang limit, at tinanong kung bakit napakaikli ng simulation. Nag-cross ng arm si Eva at tuyong ipinaalala sa kanya na ang normal na estudyante ay hindi monster tulad niya, dahil karamihan sa mga senior ay nagtatapos sa Tier 4 mid-rank, kaya sapat na ang 30 floors. Ngumiti ng kumpiyansa si Xu Jingming at sinabing malapit ng kailangan ng universidad na mag-program ng karagdagang floors para lang ma-accommodate siya. Playfully na sinabi ni Eva sa kanya na ay clear muna ang ika-30 floor bago gumawa ng ganitong demand. Habang natutunaw ang kanyang avatar para mag-log out, ipinaalam niya sa kanya na ang pagkuha ng unang pwesto sa leaderboard ay nakakakuha ng seasonal reward na 2,000 credits, na nakadeposito na sa kanyang student account. Binuksan ni Xu Jingming ang kanyang mga mata habang nagde-deactivate ang kanyang physical stasis pod. Lumabas siya sa advanced machine, tiningnan ang kanyang kamay at namangha sa teknolohiya ng universidad, na pinag-isipan na. Bukod sa walang sakit na kamatayan, ang virtual environment ay parang totoong realidad. Biglang naputol ang kanyang iniisip ng tumungala siya, at halatang nagulat sa nakita sa labas ng kanyang pod. Isang napakalaking grupo ng mga estudyante ang nagtipon sa training facility, na palibutan ng kanyang stasis machine habang sabik na naghihintay na lumabas siya.
Naghiyawan ng todo ang mga estudyante, pinupuri ang kanyang incredible 1 million combat power at tinatawag siya sa kanyang moniker, ang Thunder Emperor. Masigasig nilang hinimok siya na siguraduhin ang unang pwesto sa darating na league. May isang babae na humihingi ng autograph niya. Napapalibutan ng naghihiyaw na grupo, isang overwhelmed pero naaaliw na si Xu Jingming ay ngumiti ng awkward, na sinabi sa sarili kung gaano ka-enthusiastic ang kanyang mga kaklase. Pagkatapos sa wakas ay makalayo sa excited na crowd, nagkita si Xu Jingming kay Song Chukyo. Masaya niyang binati siya sa opisyal na pagkuha ng unang pwesto sa leaderboard. Mapagkumbaba niyang itinuring itong ordinaryong performance. Binago ang topic, ipinaalala ni Song Chukyo sa kanya ang kanyang pangako na mag-spar sa kanya pagkatapos ng kanyang pagbabalik mula sa Secret Realm. Tinatanong kung libre siya sa hapon. Kinantsawan siya ni Xu Jingming ng playful, tinatanong kung hindi pa ba sapat ang mga pagkatalo niya. Kumpiyansang itinaas niya ang kanyang kamao, hinahamon siya na talunin siya hanggang sumuko kung talagang may kakayahan siya. Naaaliw, ipinaalala niya sa kanya kung gaano kadali niyang natalunan ang dalawa nila ni Jiang Chakshuan. Sumang-ayon siya sa spar, pero sinabing kailangan munang maghintay hanggang gabi dahil may mandatory team training session siya. Masaya siyang sumang-ayon na hanapin siya. Mamaya, habang pinapanood itong umalis, isang namumula si Song Chukyo ay namangha sa kanyang mabilis na pag-unlad, lihim na umaasang magiging successful ang kanyang romantic advances ngayong gabi. Dumating sina Yao Feng at Kung Shuo sa isang espesyal na circular room na may advanced training pods. Tinanong ni Yao Feng ang kanyang teammate kung ano ang pakiramdam nito sa pagkawala ng top rank. Kalmadong sumagot si Kung Shuo na wala siyang sama ng loob, na inaamin na ang napakalaking lakas ni Xu Jingming ay nagpapatunay na karapat-dapat talaga ito sa unang pwesto. Lumitaw si Xing Dunling kasama ang isang blue-haired senior student at pinuri ang kanyang mature na pag-iisip. Napansin ng blue-haired student na may lumalapit at binigyan ng alerto ang grupo. Pumasok si Xu Jingming sa kwarto, ngumiti at magalang na binati ang kanyang mga senior teammates habang dumarating para sa kanilang nakatakdang practice. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito, mga lods. Huwag niyong kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe sa YouTube channel natin, at mag-follow sa Facebook page. Salamat sa panunood. See you sa next recap. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe, at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw!